Yun ba yung apelyido niya talaga, yung Pamulaklakin? Anyway, sabi niya dito, mga kababayan, everyone is saying, actually, sa tingin ko, ang sinasabi niya naman dito ay si dating Pangulong Duterte. Ano po? Ang ipinagtatanggol niya dito is si dating Pangulong Duterte. Ito po ay 4 na araw pagkatapos po nung arestuhin ang dating Pangulo, mga kababayan, dahil inaresto ang dating Pangulo 11 ng Marso. Kung meron nga pong September 11 no, sa Estados Unidos, ang mga DDS naman po ay may March 11. Yan po ang araw ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. So ang iyak nga niya dito, everyone is saying no na he killed thousands but only few realize that he saved millions. Saglit lang ho mga kababayan ha. Parang ang gusto yata niyang sabihin dito, mga bossing, eh konti lang naman yung libo eh. 'Di ba? Konti lang naman yung 20 hanggang 30,000 na sinasabing pinatay nila. Kung madami naman ang na-save, kung milyon naman ang na-save mga kababayan, eh sabi nga 'di ba, one two is 1 is too many o two is too many. 'Di ho ba? 'Pag dumalawa na yung namatay, madami na masyado 'yan. Oh. Sa regular na mamamayan, sa regular na Pilipino, sa regular na tao, mga kababayan, kagaya po natin, 'no, may isang namatay, naku, hindi na po katanggap-tanggap, mga bossing. Alam niyo ho, ako mas maniniwala pa ako, eh, dito kaila dating Pangulong Duterte, kay Bato de la Rosa at yung sangkot diyaan sa mga EJK di umano, mas maniniwala ako na sila ay makamasa, maka-Pilipino kung ano, kung dumalawa, tumatlo yung may nadamay, yung inosente na hindi naman talaga related sa droga, kung tumatlo yung namatay, dumalawa, hininto muna nila pansamantala, tapos ano ginawa? Oh, inayos nila. Kaso hindi ho eh, 'no? Hindi ho eh, nagtuloy-tuloy lang sila. Eh, casualty 'yan. Oh, tapos makakarinig ka pa, shit happens. 'Di ho ba, mga kababayan? Wala silang naging pakialam, eh, nagtuloy-tuloy lang ho, eh. Hindi naman po natin puwedeng sabihin na milyon naman ang nakinabang kay dating Pangulong Duterte, 'no? Eh, ano ba naman yung 30,000, ano ba naman yung 20,000? Eh, kaso po mga kababayan, doon sa 20 to 30,000 na yun, ang sinasabi nila, eh, karamihan sa kanila na hindi related sa droga, mga bossing. Oh, paano naman, Diyos ko naman, paano naman kung sa kanila nangyari yun, mga kababayan? Nawalan ng anak, 'no, bakit? Ay natamaan dun sa laban kontra droga, malamang po yan. Baka nagdemanda yan, madadaming pera ho yan mga kababayan, eh, 'no? Baka malamang ho yan mga bossing, nanggagalaiti ho kay dating Pangulong Duterte. Kasi walang kinalaman yung anak, eh. Nadamay, namatay, oh. Doon pa lang, sa umpisa pa lang mga bossing, sana hininto muna nila pansamantala, tapos kapag nakuha na nila yung tamang timplada nung laban kontra droga, nung tokhang-tokhang nila ng walang namamatay na inosente, sa kanila itinuloy. 'Di ba? Sabi ni Bong Castro, saan naman nakuha na he saved a million? Eh, yan po yung naratibo ng mga DDS, eh, mga bossing. Tapos ngayon, nagsisilabasan, ano ang sabi? Ang mga ang mga namatay lang is mga maliliit nating kababayan. Pero yung malalaki, yung nadadawit nga po ang pangalan di umano nung Michael Yang sa mga illegal na aktibidades ng droga daw ho, eh nakakalaya. Di ho ba, mga bossing? Oh, wag po nating idahilan o wag po nating sabihin na libo lang naman yung namatay. Milyon naman yung nai-save, libo is libo. Lalo na ho, mga kababayan, kung ikaw ay wala namang kinalaman do'n sa bagay na yun. Ang pinakaimportante, pinakamahalaga, 'no,
At kung tutumbasan ng pera, palagay ko hindi kayang tumbasan ng pera buhay ng isang bawat Pilipino o buhay ng isang bawat individual sa mundong ibabaw na ito. 'Di ho ba? May kayamanan ka, madami kang diamante, madami kang pera, mayaman yung magulang mo, et cetera, pero kung tegok ka, wala din. 'Di ho ba? Wala din, mga kababayan. Kaya napakaimportante po na isa, dalawa ang namatay ng hindi kasali doon sa droga-droga na yon. Hinto muna, kalma tayo. Check natin kung paano natin maiiwasan yung mga ganito. Tayong lahat ho, naniniwala ako, ang gusto nating mangyari is masugpo ang droga sa Pilipinas. Kaya lang ho, yung, yung mga DDS, hirap na hirap po silang makaintindi sa atin, mga kababayan. Ano? Kapag ka ikaw laban doon sa ginawa nilang EJK, di umano, laban doon sa ginawa nilang laban kontra droga doon sa Tokhang, tatawagin ka nila, addict ka din, ano? Hindi ho. Mga kababayan, tayo ay hindi uma-agree, tayo ay hindi sumusuporta doon sa way kung paano nila pinatakbo yung laban kontra droga na yun. Dahil merong mga nadadamay, biruin mo 3 taong gulang, ano yung tulak? 3 taong gulang, ano yun? Gumagamit? Meron 17 anyos, sabi ni Kian De Los Santos. Tama na po, may test pa po ako bukas. Damay? Yun ang kinokontra natin. Hindi sila, hinto muna tayo. Alamin muna natin lahat kung paano natin maiiwasan yung pagkamatay ng ating mga kababayan ng nang hindi nangyayari itong mga ito. Wala tuloy-tuloy lang ho, mga kababayan. Tapos masasabi ng mga DDS na madaming nagsasabi na pumatay siya ng libo pero hindi naiisip yung milyon, no? Oo, okay, sige, pagbigyan natin. Pagbigyan natin na nakatulong sa milyon. Pero paano naman yung walang kinalaman na namatay dahil diyan? Ano yun? Salamat na lang sa inyo, ha. Kasi naging kayo, kumbaga naging bahagi kayo nun, although hindi niyo pa oras, pero malaki ang naitulong, gano'n? 'Di ba? Salamat na lang, ha, isinakripisyo niyo yung buhay niyo kung hindi ganito, ganyan, wala, minalas kayo, gano'n po ba? Hindi naman, hindi naman po. At least kahit papaano, lahat tayo ay tatamasa, no, nung buhay na maayos. Yung buhay ng walang drogang nakapalibot sa atin. Maiintindihan ko pa kung may isa, no? O sabihin na natin 5. 5. Yan. Masasabi mo pa na kahit papaano, iniwasan nila. 30,000, 20,000, mga bossing. Madami nagsasabi, bakit 43 lang o 46 lang yung nandiyan sa ICC? Dahil na din po sa respeto ng International Criminal Court, no? Na tumiwalag ang Pilipinas nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Hindi na isinama yung mga yon, from 2020 hanggang 2022, hindi pa kasama yun. Di ho ba? At yung 43 na yun, representante lang yun. Hindi ibig sabihin na yun lang ang nagkaso. No? Pambungad lang sila para umandar na agad